Alam mo ba na may mga rules sa mundo na hindi talaga galing sa mga school. Pero nagagamit ito sa mga sitwasyon, sa mga panahon na kung saan kailangan-kailangan. Minsan hindi lamang ito salita. Ito ay mga laws, mga principles na pwedeng magamit para maipakita pa ng isa ang kanyang kapangyarihan o ang kanyang power. Buddy, narinig mo ako. Power. Bilang 50s or over 50, hindi iyon nangangahulugan na wala na tayong kapangyarihan sa buhay natin. O hindi na tayo pwedeng magsalita nang naririnig tayo ng lahat. Meron pa, buddy. At maraming mga bagay-bagay pa na pwede natin matutunan para maibalik natin or maipakita ang lalong katatagan ng kapangyarihan na ito. Paano kaya ito? So, katulad ng nasabi ko kanina, may mga nagiging successful na mga tao dahil sinusunod nila ang mga prinsipyo, mga laws na ito. Ano-ano ito? Pag-uusapan natin ito sa part 1 na ito. Meron tayong 16 laws na makakatulong sa atin para tayo ay hindi maging manipulative, kundi para maging wise, aware, at hindi tayo basta-basta naabuso ng kahit na sinong tao, maski na pinakamalalapit pa sa ating buhay. So, welcome to Crazy at 50. Welcome to Crazy at 50s. Ayan. So, gusto ko sana pong hilingin sa inyo na i-like, share, at subscribe po ng ating channel. Para naman po mag-grow ang ating channel para sa mga susunod pa na ating mga kwentuhan. Ayan. So, sa araw na ito, pag-usapan natin actually 48 ito. Ito ay 3-part ng ating pag-uusapan. So, simulan natin ang 1 to 16 na mga laws or rules or principles na pwede mong gawin para maibalik ang kapangyarihan. Bilang 50s, tayo ay dapat na magkaroon ng pagkadama na nakikinig o naririnig pa tayo ng iba. Without further ado, ito na ang number 1. Number 1, halimbawa, may sinabi ang boss mo o ang isa na may kapangyarihan sa iyo sa trabaho. Sabi ng boss mo, gawin mo ito, gawin mo ang ganyan. Ngayon ang ginawa mo, sobrang ginalingan mo, sobrang binigyan mo ng buhay, sobrang inayos mo ang iyong task. To the point na lahat ng tao natuwa sa iyo. Lahat sila, sabi niya, ang galing naman ni ganito, ang galing naman niya. Paano niya nagawa yon? At dahil nagawa mo yon, ang nangyari, imbis na mabigay ang credit sa boss, sa'yo nabigay ang credit. Ano ang prinsipyo na binibigay nito? Never outshine your boss or your master. Oo, never outshine your boss or your master. Alright. So, familiar na ba sa inyo kung anong pag-uusapan natin? Yes, ito po ang 48 laws ng libro na The Power by Robert Greene. Ayan. Napaka-popular po ng book na ito. At dahil sa popular ito, marami ang nagbawal dito sa mga kulungan, sa mga eskwelahan, ayan. Sa kahit na anong mga organization, ipinagbawal ang libro na ito. Pero dito, walang bawal dahil pag-uusapan natin ang lahat ng ito. Okay, so yun nga, sa number 1, never outshine your master. Huwag mong hihigitan ang taong nasa taas mo. Iparamdam mo na sila ay bida or sila ang talagang bida. Ayan. Diba minsan kapag sobrang galing natin, diba? O i-present mo ito. Pero do not forget na credited ito dapat sa akin kasi ako ang nakaisip nito. Ikaw lamang ang magpe-present. Dahil ginalingan mo, nadaig mo siya. So, minsan, hindi naman masama na galingan natin sa isang bagay. Pero kapag hinusayan natin, magkakaroon ng insecurity ang taong dapat na mas nakakakuha ng credit. So mag-ingat tayo dyan dahil pag ang master ang nagalit, tuloy-tuloy yan. Imbis na ma-promote, ayan, nangyayari yung demotion or ang pinakamalungkot
inaalis sa trabaho. Hindi lamang ito nangyayari sa mga trabaho, yan, nangyayari din ito sa isang family, sa isang grupo, o sa isang organization na kung saan kapag nakita ng isa ang pinaka-talent, skill, yan, ang talagang hindi matatawarang kakayahan ng isa, nagkakaroon sila ng insecurity. At kapag nagkaroon ng insecurity, ayan na, nagsisimula na ang hindi magandang mga paggawa ng mga chismis or mga bulong-bulungan doon sa taong. So para maiwasan yan, galingan mo, pero huwag mong higitan ang iyong boss. Alam mo na yan. Okay, so number 2 naman, sabi dito ay law number 2, never put too much trust in your friends. Learn how to use enemies. Ayan. Minsan hindi natin may iwasan kung sino yung mga kaibigan natin na lumalapit sa atin, naging malapit sa atin, sila pa yung gumagawa ng paraan para tayo ay sa huli ay saktan. Whether ito ay sinasadya o hindi sinasadya, napakalungkot. Kasi kapag naging malapit ka sa isang kaibigan, tapos nasabi mo yung mga secrets mo, mga plano mo, mga goals mo, and then detailed pa na ikwento mo sa kanya. Sa bandang huli, lahat ng plano mo, lahat ng sikreto mo, alam na alam niya, pwedeng ma-preempt niya lahat ng plano mo. Or pwede pa nga na iyon ay gumawa ng paraan para lahat ng mga nasabi mo ay i-share niya rin sa iba. Sa bandang huli, sinira niya ang buhay mo, sinira niya ang pagkatao mo, sinira niya ang lahat tungkol sa iyo. Malungkot. So siguro, ako kasi, naging malapit ako sa mga kaibigan ko. Mga kaibigan ko ng high school, ayan. Sa ngayon, hindi na ako masyadong malapit sa kanila kasi nakaranas ako na, alam mo yung inutangan ka ng pera, hindi ka binayaran. Siyempre, pag pera na, di ba, mahirap. Hindi ko na rin siya siningil kasi pag sinisingil mo, galit pa sa'yo. Ayan. At sa mga panahon noon, kasi nagkaroon ako ng business noon na bags. Yan. Nag-resell ako ng mga bags. Tapos, syempre, nakakasama ko siya noon. Ang nalulungkot ako, syempre, habang umaangat yung business, nararamdaman ko din na basta nalulungkot ako kasi parang nagamit lang din ako for their own, alam mo yun, sarili nilang pakinabang. Kaya nakakalungkot. Kaya naman, minsan talagang, or kadalasan, yan nga, sa kadalasan, di ba, yung kaibigan kasi, yung papakita nila na sobrang tinutulungan nila, binibigay nila ang oras nila, ayan. Sa bandang uli, hindi mo alam, meron pala silang mga hidden agenda. At, wala na, sa bandang uli, nasaktan ka na, nagawa na nila lahat ng mga panglalamang, wala ka na magagawa. Kung hindi, tanggapin na lang yun at isipin na lang na church to experience. Pero syempre, masakit pa rin. Ano mang mga bagay na panloloko, masakit pa rin. Okay, so number 3, conceal your intentions. Huwag ipaalam agad ang plano. Keep them guessing. Oo, minsan huwag mong sabihin sa kahit kanino ang iyong mga plano. Hayaan mo sila, lalo na sa mga kaibigan, hayaan mo sila na hulaan or hayaan mo lang. Huwag mong ipakita sa kanila, basta silently, gawin mo yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin. And at the end, pag nakita nila, ay, kaya pala siya tahimik. May mga ganun pala siyang mga pangarap na gusto pang tuparin. At syempre, silently, without them asking anything from them. So, pwede mong gawin ang lahat nang wala sila. Sa tahimik na paraan. Kung ano yung buhay nila yon. Ang buhay mo naman, buhay mo. Huwag natin silang idamay sa ating buhay para hindi rin nila tayo idamay sa kanilang buhay. Okay, so number 4, always say less than necessary. Ayan, very powerful, no? Yung sobrang tahimik ka lang, sobrang konting usap ka lang, isang tanong, isang sagot. Ayan.
Kasi pag sobrang madaldal ka, yung lahat talaga ng bagay sa buhay, sasabihin mo, mahirap din. Parang wala ka nang ititira sa sarili mo nun. Kaya, maging selective lang sa mga isi-share at laging, alam niyo yun, kapag nag-share tayo ng mga bagay-bagay, magtitira tayo ng privacy natin. Sobrang maganda to kasi mas maganda na yung um, nag-iisip sila, 'di ba? Kaysa binibigay mo na ang lahat. Hindi ba? May mga bagay may mga mind games na ang ginagawa nila ay binibigay nila ang clues, pero hindi sila nagbibigay ng maraming clues. Para hindi madali ang pinaka-puzzle. So sa puzzle kasi, isang clue, ibigay mo. Pero hindi lahat ng clues. Para mag-isip. Diba? Effort din naman. Alright, so number 5, so much depends on reputation. Ayan, so guard it with your life. Ibig sabihin yung yung ngayon na 50s tayo or over 50s, napakahalaga ng reputation natin. Reputasyon, ang ating pangalan. Sa Biblia sinabi dyan na ang mabuting pangalan ay gaya ng isang mas mabuti pa kaysa isang mamahaling langis. So tayo bilang mga umidad na, napakahalaga na ang pangalan natin ay alagaan natin para tayo ay tahimik lang ang ating buhay. Walang ibang gugulo. Ayan. Kung magulo na tayo, huwag na nating dagdagan pa. Ang pangalan mo kasi, ang puhunan mo, para ito ay, alam mo yun, mawala man tayo sa mundo, yung legacy ng ating pangalan ay napaka-valuable. So yan ay magpuprotekta sa kung sino ka at gaano ka kahalaga. Ayan. Okay. So number 6 naman. Court attention at all cost. Ayan. Kung gusto mong mapansin, kailangang visible ka. Oo. Pero syempre dito ngayon, sa buhay natin ngayon, sa realidad ng buhay, totoo naman na pwede naman na gumawa tayo ng mga bagay para mapansin tayo. Pero syempre, kailangan maging maingat din tayo kung ano yung mga sinishare natin, kung ano yung mga bagay na binibigay natin sa madla or sa audience. Yan. At syempre, magtitira tayo palagi ng pinaka-privacy na mga details or information na sa atin lang. Para naman mapangalagaan naman ang ating pangalan din. Ayan. Pero kung gusto mo talagang maging visible, as in marami ang mag-follow sa'yo, ayan. Pwedeng gawin yan sa isang maingat na paraan. Alright, with number 7. Get others to do the work for you, but always take the credit. It's leverage. Yan. So leverage people wisely, but be careful on how you use this. Ayan. Ito yung nasabi ko kanina, may mga tao kasi na talagang talented, very skillful sila, lahat kaya nilang gawin. Bilang boss, syempre, lahat yon papagawin mo sa kanila, pero syempre, ang credit nun sa'yo bilang boss. May mga tao kasi, di ba, kapag mas mababa sila, para mapansin sila, para makita mo ang kakayahan nila. Gagawin nila ang lahat. Kaya lang, minsan, sila din talaga yung gumagawa ng paraan para i-grab nila yung credit na para sa'yo. So, may leverage na sinasabi or tinatawag. Pero kailangan maging maingat din para hindi ginagrab ng isang tao ang iyong nagawa or ginawa. Marami kasi mga tao, may ipapagawa sa'yo, tapos kukunin nila yon, tapos sila ang kumukuha ng credit na yon. Mali iyon. Sa batas ngayon, di ba, nandiyan yung piracy, intellectual piracy, and even anything na parang ginamit mo, tapos inilagay mo sa pangalan mo, pero hindi ikaw ang gumawa, mali yun. So, hindi dapat yun pinapractice ng kahit sino dahil ayun ay pang-daraya o pang-loloko. Alright, with number 8, make other people come to you. Ayan. So, i-magnetize mo daw ang mga tao para puntahan kanila at hindi ikaw ang hahabol sa kanila. Ayan. So, kailangan ikaw yung lalapitan ng isang tao. Pero ito ay isang napakahabang effort nito. Sabihin, it takes consistency, it takes effort. Ano ang halimbawa nito?
Pag ang tao kilala ka na bilang mabait, matulungin, ginagawa mo ang lahat para sa kanila, tapos biglang lalayo ka sa kanila. Dahil gusto mo na maramdaman nila na kapag nawala ka, valuable ka. Ayan. Tsaka nila marirealize, teka lang, parang kailangan ko siya. Ayan. Tsaka nila maaalala ka at sila ang lalapit sa'yo para tulungan mo sila muli, hindi ikaw yung talagang sisiksik mo ang sarili mo sa kanila. Kasi sa panahon ngayon, alam mo ang value mo at kadalasan ang value na yan hindi nakikita unless mawala ka. Walang iniwan yan dun sa absence makes the person wonder. Diba? Parang kapag nawala ang isang tao, tsaka mo malalaman na mahalaga pala siya kung kailang wala na siya. The same thing, halimbawa, sobrang effort ka, sobrang binigay mo ang lahat, sobrang binigay mo ang buong buhay mo sa mga taong iyan. Tapos, sa huli, hindi ka pala importante, hindi ka pala pa rin mahalaga sa kanila. Ayan. Pag medyo dumistansya ka, nararamdaman nila, uy, parang may iba. Ayan. So, pwedeng habulin ka nila at pakiusapan ka nila at mababago ang lahat ng dynamics. Bakit? Kasi hindi na ikaw yung sobrang effort para magpakita ng lahat ng value mo. Kung hindi, nakita na nila agad yung value mo. At sila naman ang kusang lalapit sa'yo. Alam mo na yan. Diba? May mga bagay kasi sa buhay natin na dapat makita nila ang value mo. Hindi para magpahabol, kung hindi para, hello, sa tagal ng panahon, dapat na value mo na. Ayan. So, yan na. Number 9. Win through your actions. Never through argument. Ayan. So, ito napakaganda nito, no? Ibig sabihin, kailangan mong mapatunayan ang mga bagay-bagay through your actions. Through your record of what you did. Hindi yung basta, ito ginawa ko to, ito ginawa ko yan, di ba? May mga bagay kasi sa buhay natin na alam mo yon, hindi mo kailangang makipagtalo na ito ginawa ko to, ito ginawa ko yan. Hindi. Nakikita ng tao kung gaano kakahalaga sa pamagitan ng mga nagawa mo or na-achieve mo. So, the record will show na you are valuable than what you just said. Hindi lang sa mga sinabi mo, kung hindi sa mga proof or evidence or resibo ng mga nagawa mo. So, it takes, sometimes, it takes years para makita yan. Pero yung iba, kapag talagang, alam mo yun, mabuti ang kanilang nakita sa'yo, umpisa pa lang, nakita na agad ang kabutihan mo at ang lahat ng mga nagagawa mo mabuti. Ayan. At pinahalagahan nila yan. Alright, so number 10. Infection, avoid the unhappy and unlucky. Nakakahawa ang negativity, kaya choose your circle. Oy, oo. So ito no, kapag ka ang mga taong kasama mo toxic, magiging toxic ka rin. Pag negative lagi ang pinag-uusapan, negative ka rin. Pero pag positive, syempre nakakahawa yan. Kung nakakahawa ang mga negativity, mas nakakahawa ang positivity. So choose which one ang gusto mong maging circle. Syempre, doon ka pumunta sa mga taong nakakatulong sa'yo at nakakapagbigay ng positibong pananaw at positibong resulta ng iyong buhay. Doon ka, syempre. Number 11. 11 na tayo. 11. Learn to keep people dependent on you. Magkaroon ka ng value na hindi madaling palitan. Ayan. Narinig nyo na ba to? Hindi ba marami ngayon mag-asawa nagkakaroon ng mga problema? Laging sinasabi ng isa, mahirap ka na makahanap ng katulad ko. Ayan. Hindi ba? Totoo naman yan. Ang ating asawa o ang ating partner, napakahalaga niyan sa buhay natin. Pero alam nyo, minsan may mga mag-partner na or mag-asawa na parang dahil sa tagal nilang magkasama, hindi nila nakikita ang value ng isa. At dahil sa maraming mga sitwasyon, maraming influence sa labas, nakikita lang nila ang value ng isa or ng kanyang asawa o partner kapag ang kanyang partner ay lumalayo. Lumalayo as in parang
Magka-partner ba kayo o magka-roommate na lang, 'di ba? Or minsan dahil sa tagal na rin ng panahon na magkasama kayo, parang routine na lang ang mga bagay-bagay. Ayan. The same way, no, kapag ang isang tao din ay, halimbawa sa isang corporation, sa isang office, organization, ganyan, pag alam mo ng mga tao na ikaw lagi kang ganyan, lagi kang madaling lapitan, isang click lang, andyan ka na agad, ayan. So, parang laging madali kang makuha or madali kang mag-reply sa lahat ng mga bagay. Yan. May dalawang aspeto. Pwede itong positive and negative. Ang positibong bagay dito ay dependable ka at alam mo yung nagiging valuable ka lalo kasi ikaw lang ang ganoon or ikaw lang ang may kakayahan at ikaw lang ang may katangiang ganon. Sa isang banda, naabuso naman ang ganitong mga tao. Kaya kailangan laging maging balance sila. Oo, hindi tayo napapalitan. Ang isang individual ay very unique. Pero kailangan maging balance. Kailangan mo ring i-weigh na ano ba ako, magiging mabait ba ako dito? May ibibigay ko ba ang lahat para dito? Ayan. So, kailangan nating malaman ang ating value at ang value na yan ang magtatakda kung paano tayo pakikitunguhan ng mga tao sa paligid natin. Pag sobrang bait mo, aabusin ka. Pero pagka meron kang boundary, hanggang dito lang ako, irerespeto ka nila. Igagalang ka nila. Tama. Dapat yan ang ginagawa mo. Okay, with number 12, use selective honesty and generosity to disarm your victim. Ayan. Minsan, yung sobrang kabaitan, gaya ng nabanggit na natin kanina, ayan. Yan yung parang pinaka-powerful din. Pero sabi ko nga, maging balanse pa rin. Minsan yung sobrang kabaitan kasi natin, alam mo yun, nagiging nagiging prone ng sobrang naabuso nga tayo. Pero yung kabaitan naman sa isang banda, kapag kilala ka na ganito kang tao, mabait ka, pero hindi nagpapaabuso, lalapitan ka pa rin. At magnetize din sila sa'yo dahil gusto nila yung katangian mo yun. Diba? Okay, so number 13 naman, when asking help, appeal to people's self-interest. Mas tutulong ang tao kung may benefit sila. For example, humihingi ka ng favor sa isang tao. Halimbawa, uy, samahan mo naman ako kasi wala akong kasama. Pero ititreat kita. Hayaan mo, pamasahe, lahat, pagkain mo, ako bahala sa'yo. Ayan. So, kukunin mo yung oras niya, pero at the same time, meron kang benefit na ibibigay sa kanya. Or sa isang banda, pwede rin naman, halimbawa, uy, kailangan ko ng tulong mo. Pwede mo ba akong tulungan sa ganito? In exchange, ito naman yung ibibigay ko sa'yo. Kasi sa tao, napakahalaga ng energy, ng time, at ng skill niya. Siyempre, wala nang libre ngayon. Kailangan may kapalit ang lahat. So, halimbawa, ito yung hindi mo kayang gawin, pero kaya niyang gawin, ayun. Mag-exchange kayo ng inyong mga effort para magkaroon kayo ng isang talagang purpose or isang objective na magawa o matapos sa pag-uusap na yan. Alright, so number 14 na tayo. Ang bilis natin. Pose as a friend. Work as a spy. Uy, ang galing nito. So, kailangan daw mag-observe tayo very keenly. Keenly. Observe keenly, but quietly. Ayan. So, knowledge is power. Kailangan i-observe mo ang mga galawan ng tao sa office, galawan ng tao minsan sa mga kamag-anak mo, tingnan mo, di ba? At dahil dyan, kapag kaalam mo ang galawan nila, kahit pa paano, may idea ka, paano rin sila pakitunguhan. I-observe mo lahat ng mga ginagawa nila. Ito ba ay talagang tunay ba na nagbibigay ba talaga ito ng benefits sa aking buhay? Or kapag hindi, yan, isa-isahin mo nang i-eliminate yan sa buhay mo.
So, pwede tayong maging kaibigan, pero pwede rin naman tayong kahit papano pag-aralan ang bawat isa o bawat tao na nasa buhay natin. Kasi kapag alam natin na nakakatulong, syempre pa, kailangan natin yan na manatili sa buhay natin. Pero pag alam mong hindi at ginagawa ka lang ng hindi maganda, subukan mo na lumayo. Pero pag-aralan mo lahat ng kilos nila para hindi ka magugulat na ganun pala sila. Okay, so number 15, low 15, crush your enemy totally. Ayan, kapag ka nagkaroon ng conflict, ayan, kailangan na huwag kang maging half-hearted. Kailangan i-full force mo na i-crush your enemy. Kailangan maramdaman niya na talunan siya. Kailangan maramdaman niya talaga na may mali siya at siya ang may kasalanan. At dahil dyan, mapapatunayan niya na dapat pala hindi ako ganun. Pagsisisihan niya kung bakit niya tinrato ka o ginawa niya yan sa'yo. So, kailangan maramdaman niya na mayroon siyang mali. At minsan, di ba, hindi lamang sa salita, kundi sa talagang gawa.